chapter 17. At sana po ay matapos natin kahit yung hanggang verse 13 sa ngayong gabi po, no? Bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo saglit. Ama naming Diyos na mabuti sa lahat at makapangyarihan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ibinigay mo sa amin, sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At salamat po sa pribilehiyong ito na kami ay makapagsama-sama via Zoom at puri sa iyo, makaawit sa iyo at makasamba sa iyo, Panginoon, at makapag-aral ng iyong banal na salita. Kaya sa oras na ito, hiling po namin na gabayan mo kaming lahat. Mula po sa akin hanggang sa mga tagapakinig, ikaw po, O Diyos, ang aming inaasahan na tutulong sa amin upang maunawaan namin ang aming mga pag-aaralan ngayong gabi. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Yeshua. Amen. Now, share ko lang po sa inyo yung aking screen. So as you can see on the screen po, ay basahin nun natin muli yung Matthew 17. Tapos babasahin din natin sa Mark at saka sa Luke. At balikan ho natin sa saglit, no? Sa verse 1, 6 days later, Yeshua took Kepha, Jacob, and his brother Yochanan. So yan po ay si Peter, si James, at saka si John, no? So sa Hebrew po kasi si James natin sa English ay Jacob siya. At si Yochanan po ay si John. And led them up a high mountain privately. So kasama ni Jesus Christ yung tatlo, si Peter, si James, at saka si John. As they watched, he began to change form. Ito yung tinatawag nating transfiguration. His face shone like the sun, and his clothing became as white as light. Then they looked and saw Moshe, which is Moses, and Eliyahu, or si Elijah sa atin sa English, speaking with him. So kita natin dito na si Moses at si Elijah kausap si Jesus Christ nang makita po ni Peter, ni James at saka ni John. Peter said to Yeshua, "It's good that we're here, Lord. I'll put up 3 shelters if you want, one for you, one for Moshe, and one for Eliyahu." While he was still speaking, a bright cloud enveloped them. And a voice from the cloud said, "This is my son, whom I love, with whom I am well pleased. Listen to him." Now, ang marami hong katanungan itong transfiguration na ito. At ang isa doon sa katanungan ay ano ba ang kahulugan nitong transfiguration na ito? Bakit nagpakita si Moses at si Elijah kasama ni Jesus Christ kay James, kay Peter at kay John? At ang isa po na naging clue na kung bakit nagpakita si Moses, si Elijah at saka si Jesus Christ ay ito pong verse 5 na ito, itong statement na ito. "This is my son," referring kay Jesus Christ. At wala pong any doubt at all kung sino yung nagsasalita dito, kundi ang Diyos amang nasa langit. At ang sabi niya, "This is my son, whom I love, with whom I am well pleased. Listen to him." At nakita ho natin na itong mga statement na ito ay una nating narinig ito sa Matthew chapter 3, na kung saan sa Matthew chapter 3 si Jesus Christ ay binaptize ni John the Baptist. At dito nila unang narinig ito at narinig ito ng lahat ng mga disciples. Pero dito sa pagkakataon na ito, ang nakarinig dito ay si Peter, si James at saka si John do sa mga disciples. At ang nakarinig pa nito ay si Moses at saka si
Elijah. So kaya ang tanong ho natin, kung ang dahilan ng Diyos Ama ay upang ulitin ito sa mga disciples, bakit dun sa tatlo lang at hindi dun sa lahat? So kaya malamang na hindi ang intensyon ng Diyos Ama ay hindi para iparinig doon sa tatlo, hindi para ulitin doon sa tatlo o sa disciples. Kasi kung ang intensyon niya ay ulitin ito, itong mga katagang ito sa mga disciples, yun nga po ang question. Bakit doon sa tatlo lang at hindi sa lahat? At kung ang dahilan niya ay ulitin lang ito para sa mga disciples, bakit kailangan kasama si Moses at saka si Elijah? So kaya malamang po na ang kadahilanan dito ay ang intention dito ay hindi para sa mga disciples, kundi ang intention dito ay para kay Moses at saka kay Elijah. At binalikan ho natin yung mga binasa natin sa Ephesians chapter 4 at saka sa Book of Acts, na kung saan dito ay in-establish sa atin na si Jesus Christ ay bumaba, no? Bumaba saan? Sang-ayon dun po sa Book of Acts, siya ay bumaba sa Hades. Now, hindi po naniniwala ang mga Hudyo na si Jesus Christ ay sa Hades bumaba. Naniniwala sila na si Jesus Christ ay bumaba doon sa Abraham's bosom. Kasi ang mga Hudyo ay walang konsepto ng Hades. Dahil ang Hades ay konsepto ito ng mga Greek. At para sa mga Greek, yun ay lugar ng mga evil spirit. Yun ay kung tawagin natin sa panahon natin ngayon ay impyerno. So kaya ang paniwala ng mga Hudyo, si Jesus Christ hindi napupunta sa impyerno. Hindi bumaba si Jesus Christ sa impyerno. Si Jesus Christ ay bumaba doon po sa Abraham's bosom. At naniniwala ang mga Hudyo na ang Abraham's bosom ay yun yung lugar ng mga namatay sa Old Testament na mga righteous. At nag-iintay sila doon ng ng kanilang Mesaya. Kaya ang si Jesus Christ ay bumaba sa Abraham's bosom at doon niya ipinahayag na siya ang Mesaya. Kumbaga yung mga Old Testament righteous people na namatay, ang salvation din nila is through Jesus Christ. At yun ang ipinarating ng Panginoong Jesucristo sa kanila doon po sa Abraham's bosom. Now, pinaniniwalaan na si Moses at saka si Elijah ay wala sila doon nung si Jesus Christ ay bumaba. Bakit? Kasi si Moses ay hindi nila nakitang namatay. At hindi nila alam kung namatay man ay kung saan inilibing ng Diyos. At si Elijah naman ay alam din natin na hindi siya namatay. Siya ay ni-rapture. Kaya yun ang paniwala na si Moses at si Elijah ay wala doon sa Abraham's bosom. Kaya si Jesus Christ ay nagpakita po doon sa Transfiguration para i-announce kay Moses at saka kay Elijah na siya ang Messiah. Okay, so yun po yung isang purpose. Ngayon, ang pangalawang purpose kung bakit nagkaroon ng Transfiguration, ito yung pinaniniwalaan ng mga Hudyo na si Moses kasi siya ang representative ng law or ng kumbaga po ng instruction, no, ng law. Now si Elijah, siya naman ay pinaniniwalaan kasi na siya ang chief ng mga prophets. Bagamat si Elijah ay walang isinulat na na libro, no, katulad nila Isaiah, ni Jeremiah. Pero siya ay kinategorize as the chief prophet kasi siya ay nakipag-usap personal sa Panginoon doon po sa Mount Sinai, no? Kung saan si Moses ay kinausap din ng Diyos doon, yung pinag-aaralan natin sa Exodus. Now si Elijah ay nagkaroon din ng one-on-one encounters sa Diyos doon on the same mountain. At yung the same mountain, doon din po kinausap ng Diyos si Moses
doon sa burning bush. So kaya yun ay tinaguri ang mountain of God. So kaya para sa mga Hudyo, si Elijah is chief of the prophets. Kaya si Moses nire-represent niya ang law, si Elijah nire-represent niya ang prophets. At si Jesus Christ ang katuparan ng law at ng prophets. So yun po yung isang dahilan din according sa mga Hudyo ng dahilan ng transfiguration. Mamaya makikita po natin sa Luke chapter 9, meron ding pahiwatig doon kung ano yung pinag-usapan ni Jesus Christ, ni Moses at saka ni Elijah. Dito sa Matthew, wala tayong makikita na binanggit kung ano ang kanilang pinag-usapan. Pero doon po sa Luke, may makikita tayo na hint kung ano yung pinag-uusapan nila. Okay? At dahil po doon sa hint na yon na pinag-uusapan nila, they came to the conclusion, yung mga Bible scholars po, they came to the conclusion na yun ang dahilan kung bakit naniniwala sila na ang in-announce ni Jesus Christ doon ay yung siya ang Messiah ni Moses at saka ni Elijah. Okay? Verse 6, when the Talmidim heard this, they were so frightened that they fell face down on the ground. Now ito pong experience na ito ng mga disciples ay the same experience ito kahit nila Moses no, kahit sa Old Testament. Na kapag ang Diyos ay nagpakita at nagpakita siya in a form of a cloud, ay talaga nagpapatira pa sila, no? Nagpapatira pa ang mga Hudyo. By the way, yung pong word na cloud dito does not necessarily mean na talagang ulap na nakikita natin, no? Yung nakikita natin sa taas yung mga clouds na mga puti, no, na gumagalaw. Kasi po ang Hebrew word na ginamit diyan ay ang ibig sabihin talaga is shroud, takip. Ngayon, nung itin-translate na po into English, ang ginamit na word ay cloud. Pero it is just a representation. Pwedeng hindi siya yung nakikita nating clouds na puti. Pwedeng iba. Pero kasi ang ano sa kanya, ang description talaga is shroud, no? Yung pong cover. Kumbaga ganoon. Okay? Now, let's move on. Verse 7, but Yeshua came and touched them. Get up, he said, don't be afraid. Ito pong word na ginamit ditong get up, no? In the Greek language po, yung get up dito, ang ibig sabihin nito ay hindi sila makatayo ng sarili nila, kaya tinulungan sila ni Jesus Christ sa pagtayo. No? Because of the presence of God, hindi sila makatayo, kaya kailangan tulungan sila ni Jesus Christ para sila ay makatayong tatlo. So they opened their eyes, looked up, and saw only Yeshua by himself. So wala na po yung dalawa. Wala na yung dalawa. Verse 9. Wala na si Moses at si Elijah. As they came down the mountain, Yeshua ordered them, don't tell anyone what you have seen until the Son of Man has been raised from the dead. Now, ito pong verse 9 na ito ay hindi natin makikita doon sa ibang account. No? So take note of the differences then. Verse 10. The Talmidim asked him, then why do the Torah teachers say that Elijah must come first? Now, bakit to napasok to dito, no? Itong tanong na ito, babalikan natin yan mamaya. He answered, on the one hand, Elijah is coming and will restore all things. No, medyo confusing ho ito eh. Medyo yung mga disciples dito is a little bit confused. Nung tinanong nila si Jesus Christ, then why do the Torah teachers, no? Yung mga yung sa mga nasa synagogue, say that Elijah must come first. So tinatanong nila si Jesus Christ, bakit yung mga teacher doon sa ng Torah ay itinuturo na dapat dumating muna si Elijah. Ang sagot ni Jesus Christ, no? On the one hand, Elijah is coming and will restore all things. So mamaya po, explain natin yan. Verse 12, on the other hand, I tell you that Elijah has come already, and people did not recognize him, but did whatever they pleased to him.
In the same way, the Son of Man too is about to suffer at their hands. Then the Talmidim understood that he was talking to them about Yochanan the Immerser. Okay, so medyo ano no, balikan ho natin yan ha. Punta ko tayo sa Mark 9. Mark 9, 6 days later, Yeshua took Peter, James, and John and led them up a high mountain privately. As they watched, he began to change form. And his clothes became dazzlingly white, whiter than anyone in the world could possibly bleach them. Then they saw Elijah and Moses speaking with Jesus, with Yeshua. Peter said to Jesus, "It's good that we're here, Rabbi. Let's put up 3 shelters, one for you, one for Moshe, and one for Elijah." Papansinin niyo po yung verse 6, sabi diyan, he didn't know what to say. They were so frightened. Naka-open and close parenthesis. Now, bakit po naka-open and close parenthesis yan? Ibig sabihin po, yung pong mga Bible scholars, yung nag-translate ng Bible from Greek to ano po sa English, na may doubt to sila na ito ay kasama talaga dun sa scriptures. Pangalawa, kaya po naka-open and close parenthesis yan, yan po ay nagsasabi na yung verse 6 na yan ay sariling opinion ni Mark. Okay? Sarili niyang opinion kasi sabi niya, he didn't know what to say. They were so frightened. Ang tinutukoy po niya dyan is si Peter. Sinasabi ni Mark na si Peter ay hindi alam kung ano ang sasabihin dahil silang lahat ay natatakot. Verse 7, then a cloud enveloped them and a voice came out of the cloud. This is my son whom I love, listen to him. Okay. Verse 8, suddenly when they look around, they no longer saw anyone with them except Yeshua. And they came down the mountain. He warned them not to tell anyone what they had seen until after the Son of Man had risen from the dead. So yung statement na yan ay nandoon din sa Matthew. Verse 10, so they kept the matter to themselves, but they continued asking each other, what is this, or what is this rising from the dead? So madalit salita po, up to this point hindi naiintindihan ng mga disciples kung ano ang ibig sabihin ni Jesus Christ na siya ay mabubuhay na magmuli. Hanggang ngayon nalilito pa rin sila dito sa mga statement ni Jesus Christ na ito. And then verse 11, they also asked him, why do the Torah teachers say that Elijah has to come first? The same question na nakita natin doon sa Matthew. Verse 12, Elijah who will indeed come first, he answered. Sumagot si Jesus Christ, no? Elijah will indeed come first, he answered, and he will restore everything. Nevertheless, why is it written in the Tanakh that the Son of Man must suffer much and be rejected? Verse 13, there's more to it. I tell you that Elijah has come and they did whatever they pleased to him, just as the Tanakh says about him. Punta tayo sa Luke chapter 9. About a week after Yeshua said these things, he took Kepha, Yochanan, and Yaakov with him and went up to the hill country to pray. As he was praying, the appearance of his face changed and his clothing became gleaming white. Suddenly, there were 2 men talking with him, Moshe and Eliyahu. They appeared in glorious splendor and spoke of his exodus, which he was soon to accomplish in Jerusalem. Ito po yung sinasabi ko. Sa Luke chapter 9, verse 31, ito po yung hint na kung ano ang pinag-uusapan ng tatlo, ni Jesus Christ, ni Moses, at saka ni Elijah. Kasi sabi dun sa verse 31, they appeared in glorious splendor and spoke of his exodus. No? Referring kay Jesus Christ, and spoke of his Jesus Christ exodus, which he was soon to accomplish in Jerusalem. So kaya yung verse 31 po ay ito yung hint na kung ano yung pinag-uusapan, na sinasabi ni Jesus Christ na siya ay pupunta sa Jerusalem para po siya doon ay parusahan, siya ay ipako, siya ay mamatay.
Kaya yung pong dahilan kung bakit maraming naniniwala na ang pinag-uusapan ng tatlo ay tungkol doon sa pagiging Messiah ni Jesus Christ. At yun nga po, yung siya ay lalabas, pupunta siya sa Jerusalem, at pagkatapos doon po siya ay doon siya ipapako sa krus. Yun po yung laman nun. Okay? Kaya hint lang ho yun. Walang direct talaga, no? So yun ang hint. Verse 32, Kepha and those with him had been sound asleep, but on becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. And as the men were leaving Yeshua, Kepha said to him, not knowing what he was saying, it's good that we're here, Rabbi. Let's put up 3 shelters, one for you, one for Moshe, and one for Eliyahu. Okay, so verse 13, as he spoke, a cloud came and enveloped them. They were frightened as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud saying, this is my son whom I have chosen. Listen to him. When the voice spoke, Yeshua was alone once more. They kept quiet. At that time, they told no one anything of what they had seen. Okay, so balik ko tayo dun sa Matthew 17. Nasagot na po natin yung katanungan kung ano ang ibig sabihin ng transfiguration. No? Ang nagbigay sa atin ng hint doon sa kasagutan ay yung pong sinabi ng Diyos Ama, this is my son whom I love, whom I have chosen, listen to him. Dahil yun na po, ipinaliwanag ko na yon. At yung pangalawa, ang kasagutan natin kung bakit may transfiguration, dahil si Moses, representative ng law, si Elijah, representative ng prophet, si Jesus Christ, ang fulfillment ng law at saka ng prophet. So yun yung pangalawang dahilan ho natin. Okay. Now, ang sumunod na tanong natin ay, una po ay paano nakilala, no, kung kasi si Peter, si John at saka si James, hindi naman sila mga eyewitnesses. So ibig sabihin, meron silang pinagkunan ng impormasyon. At ang malamang na pinagkunan nila ng impormasyon ay si Matthew, tsaka si Mark at saka si Luke. Pero dun sa tatlo, ang malamang na kinunan nila ng impormasyon ay si Mark. Kasi si Mark, ang kumbaga po, ang pinagkunan ni Matthew ng impormasyon niya para maisulat niya yung Matthew. So kaya si Mark, ang pinagkunan niya ng impormasyon ay yung 3 witnesses. No, yung tatlo, si Peter, si James at saka si John. Now, ang question is, paano nakilala na si Moses yon at saka si Elijah yon? Okay. Sasagutin natin yan doon sa katanungan na bakit nagmungkahi si Peter na magtayo sila ng shelter. Kasi sabi niya doon sa verse 4, no? Kepha said to Yeshua, it's good that we're here, Lord. I'll put up 3 shelters if you want. One for you, one for Moses, and one for Elijah. So ang question ho, ano ba to? Bigla na lang naisip out of the blue ni Peter na para isabihin niya kay Jesus Christ na magpuput up sila ng suka. Ang tawag po doon sa ano na yun ay suka. No? Suka. Hindi yung suka na vomit ha. Ang tawag po nila ay suka. So temporary shelter. So bakit nangkahi? Well, ang pinakasimpleng sagot po dyan mga kapatid is because kung matatandaan ninyo, ang mga Hudyo ay meron pong meron po silang 7 feasts na ino-observe. At itong 7 feasts po na ito ay hindi ito tradisyon nila. Ito ay mababasa natin sa Leviticus at ito ay directly iniutos ng Diyos sa kanila na i-observe nila yon. At ang observation po nito, ang pag-o-observe nito is perpetual, kumbaga hanggang walang katapusan. Laging i-observe yan. Ang una pong feast is the Feast of the Passover. And during the Feast of the Passover, dito po namatay si Jesus Christ. No? Dito siya namatay, yung Passover. At alam na po natin ang kwento niyan back to the account ng Exodus. No? And then, ang sumunod po doon is the Feast of Matzah. Pagkatapos ng Feast of Passover, one day yon, and then tapos Feast of Matzah, ito po yung 7 days, na ito naman is the Feast of the Unleavened Bread. Ito yung
time na si Jesus Christ ay inilibing. So he was buried. No? And then pagkatapos ang sumunod doon is the Feast of Bikurim o yung tinatawag po nating the Feast of First Fruits. No? Dito naman ay ang ginugunita dito ay ang resurrection ni Jesus Christ. Kasi doon siya nabuhay na magmuli doon sa Feast of Bikurim or the Feast of First Fruit. And then pagkatapos po niyan, ang sumunod na feast is the Feast of Pentecost or yung tinatawag po ng mga Hudyo na Feast of Shavuot. So dito naman ay nag-pour out ng Holy Spirit ang Diyos sa mga mananampalataya, no? Sa kanila. So, ang sumunod po na feast ay yung Feast of Teruah or the Feast of Trumpets o yung tinatawag nila na Yom Teruah. Ayan po yung Feast of Trumpets. And then ang sumunod po is ito yung pinaka-holy sa lahat sa kanila, which is the Yom Kippur. Ito naman po yung Day of Atonement. And the last feast, mga kapatid, is the Feast of Sukkot. Okay? At ito yung temporary shelter naman nila. Dito yung nagtatayo sila ng mga booth. Dito yung nagtatayo sila ng mga kubol nila. Okay? So lahat po ito, yung Feast of Passover, yung Feast of Matzah, yung Feast of Bikurim, yung Feast of Shavuot, yung pong Yom Teruah, yung Yom Kippur, at yung Sukkot, ang lahat po ng ito para sa mga Hudyo ay merong prophetic na nakadahilanan. So prophetic yan in nature. And then, naniniwala po sila, ang mga Hudyo, na on the last day, no, yung pong ire-restore na ng Diyos ang bayang Israel ay yung pagdating ng Messiah. At ang yung Feast of Sukkot, yung pong temporary shelter, yan po ay inuugnay nila sa last day. And during that time po nila Peter na yan, naniniwala sila that they are living already on the last day. They are already living on the last day. Kaya nung makita nila si Moses, si Jesus Christ at saka si Elijah, no? Ang pumasok po sa isip Peter ay last day na. Now, yung pong feast ng Sukkot, no? Yung Feast of the Tabernacle, not Feast of Tabernacle, but Feast of Sukkot po. Kaya siya nagmungkahi na maglagay ng temporary shelter, ng suka. Kaya siya maglagay ng 3 shelter kasi naniniwala sila na they are living on the last day, and on the last day, no, ang magpapakita on the last day, ang magpapakita po before the restoration of Israel, ang magpapakita ay si Elijah at saka si Moses. So kaya po, yun ang dahilan kung bakit nakilala, hindi pa nila nakita ang mukha ni Moses, hindi pa nila nakita ang mukha ni Elijah, pero bakit na-conclude na si Moses yon at saka si Elijah yon? Kasi nga po, naniniwala sila, they are on the last day. And on the last day, no, on the last days, at ire-restore na ng Diyos ang bayang Israel, ang magpapakita, bago mangyari yon, ay makikita nila si Moses at makikita nila si Elijah. So kaya kahit hindi pa nila nakikita si Elijah at saka si Moses, they conclude na si Moses yon at saka si Elijah yon. Kasi they believe nga, they are on the last day na. Kaya naman si Peter, nagmungkahi siya na magtayo ng shelter o ng sukot kasi nga po, naniniwala siya na nasa last day na sila at yung pong pagtatayo ng suka o yung kanilang festival na yon, yung feast na yon, related yon doon po sa last days, doon sa end of days, doon sa judgment day ng Panginoon at sa restoration ng Israel. Okay? So yun po yung dahilan kung bakit si Peter ay suggest na siya ay magtatayo ng shelter para dun sa 3. It is related to the last days. And they believe that they are already living on the last days. Now, dyan ngayon papasok po yung mga naging
tanong nila, no? Yung nagtanong nila, puntahan nun natin sa verse 10. Sabi diyan, the Talmidim asked him, then why do the Torah teachers say that Eliyahu must come first? So, tinatanong ng mga disciples. Kasi nga, ang isip po nila, dahil si Jesus Christ ay si Peter nagsuggest magtatayo sila ng sukot. So they are in the last day. Connected yon sa last days. Kaya ang tanong nila, bakit yung mga Torah teachers, yung nagtuturo ng Torah, ang sinasabi nila, dapat dumating muna si Elijah bago mangyari yun. So, kaya ang ano nila, hindi pa dumarating si Elijah eh. So, gano'n ano. Kaya ang sagot ni Jesus Christ, on the one hand, Elijah is coming and will restore all things. Teka muna, sabi, si Elijah, kumbaga, dumating na, bakit ngayon sinasabi ni Jesus Christ, siya ay darating parang? Okay? Puntahan natin yung verse 12. On the other hand, I tell you that Elijah has come already. Dumating na si Elijah. At ang sabi niya, and people did not recognize him, but did whatever they pleased to him. In the same way, the Son of Man too is about to suffer at their hands. So, medyo nagkakaroon na ho ng kalituhan dito yung mga disciples kasi bago dumating yung Messiah, no? Bago dumating yung Messiah, darating muna si Elijah. So, kaya tinatanong mga disciples, ba't yung mga nagtuturo na darating muna si Elijah? Kaya sabi ni Jesus Christ, darating talaga siya, pero dumating na siya. No? So parang darating na siya pero dumating na siya. Pero nung dumating siya, hindi niyo na-recognize. No? So tapos sinabi niya, yung Messiah, which is the Son of Man, ay magsasuffer, mamamatay muna siya. So kaya hindi nila mai associate ngayon papaanong mangyayari na si Elijah ay bago magkaroon ng restoration of Israel, papaanong mangyayari na si Elijah ay hindi pa dumarating tapos dumating na yung Messiah, no? Pero sinabi ni Jesus Christ, hindi dumating na, kaya lang hindi niyo na-recognize. Pero darating pa siya. So, parang lumalabas ngayon sa isip ng mga Hudyo, may dalawang pagdating. May dalawang pagdating si Elijah. Now, kaya po natin naiintindihan ito sa panahon natin ngayon kasi alam na natin na si Jesus Christ ay magkakaroon ng second coming. Sila during that time hindi pa nila nakikita yon na mayroong second coming si Jesus Christ. At doon sa second coming ni Jesus Christ, bago dumating si Jesus Christ, magpapakita ulit si Moses at saka si Elijah bago siya dumating. So kaya yun yung po sinabi ni Jesus Christ na si Elijah ay dumating na, hindi nyo lang na-recognize. Ngayon, bago i-restore ang Israel, darating ulit si Elijah. Okay? Tapos, darating yung Messiah. Now, verse 13 sabi, then the Talmidim understood. So, sabi dito, naintindihan na ng mga disciples. Pero ang intindi nila, that the Talmidim understood that he was talking to them about Yochanan the Immerser. Paano nangyari po yun? Na ang binabanggit ni Jesus Christ sa kanila si Elijah at sabi nila, naiintindihan na nila na ang sinasabi ni Jesus Christ ay si John the Baptist. Pero ang sinasabi ni Jesus Christ, darating ulit si Elijah bago yung pong at ang kasunod dito, of course, ay ang restorer ng Israel na walang iba kundi si Jesus Christ. So sabi nila, naiintindihan na namin na ang tinutukoy mo ay si John the Baptist. Ano nangyari po yon? No? Kasi nga, ang intindi po kasi ng mga Hudyo ay bago dumating ang Messiah who will restore the nation of Israel, darating muna si Elijah. Ang sinasabi ni Jesus Christ, dumating na si Elijah, hindi nyo lang na-recognize. Pero darating ulit siya. At darating yung Messiah na magre-restore ng Israel, pero
yung Messiah na yon ay magsasuffer muna at mamamatay at muling mabubuhay. Kaya yun ang hindi nila maintindihan. Na paano muling mabubuhay ulit yung Messiah? Tapos sabi niya, kaya bago dumating yung Messiah, yung restorer ng Israel, darating muna si Elijah. Tapos sabi ngayon nila, naintindihan na namin. Ang tinutukoy mo, si John the Baptist. Yun ang pag-intindi nila. So paano ho yun? Kasi ang mga ang mga Hudyo, walang problema sa kanila doon sa kanilang pangunawa na ang espiritu ng isang tao ay pwede pong sumapi doon sa isang tao. Kaya ang intindi po nila, kasi si John the Baptist ang naging forerunner ni Jesus Christ eh. Nung dumating si Jesus Christ as Messiah, ang nagpakilala sa kanya si John the Baptist. So kaya ang intindi po ng mga Hudyo, si John the Baptist ay sinapian ng espiritu ni Elijah. Kaya ang intindi nila ngayon, tama, dumating na si Elijah. Pero sumapi siya sa katauhan ni John the Baptist kasi si yun yan. Sa inyo yung talakayan. In verse 13, sabi dyan, then Yeshua came from Galilee to Jordan to be immersed by Yoka. Hindi. Ito yung pinagkunan natin nung sa ano po. Balik ko na lang ulit doon sa kanina natin. Okay. So, yung po many believe na yung pong transfiguration na ito ay naganap sa Mount Tabor. Okay, Mount Tabor. Yan, napuntahan nila Ate Lucille, napuntahan nila Ate Ching yung Mount Tabor. Yung Mount Tabor na ito or Tabor or Tabor, meron po silang inilagay na monastery doon. Pero hindi po, marami pong naniniwala na hindi doon nangyari ang transfiguration sa Mount Tabor. Bakit to? Bakit maraming naniniwala na hindi doon naganap ang transfiguration? Kasi po, nawala na yung aking, nawala na po yung aking tawag dito, yung aking screen. Anyway, tapos na naman po tayo. Trivia na lang. So, marami po kasi ang naniniwala na hindi talaga sa Mount Tabor naganap ang transfiguration. Ano po ang dahilan? Bakit hindi sila naniniwala? Kasi during the time of Jesus Christ, yung pong Mount Tabor na yon is a military outpost ng mga Romans, ng Roman army, ng Roman soldiers. So kung yun po ay military outpost nila, hindi po allowed ang civilian doon. Kumbaga parang ganito po. Para bang kunyari yung Camp Aguinaldo o kaya sa amin doon yung Philippine Air Force Base namin. Yung dinadaanan ko araw-araw, no, military camp. Hindi po pwedeng basta-basta pumasok doon ang mga civilian kasi military camp yun. So yung pong Mount Tabor during the time of Jesus Christ, according to history, no, ito po ay military outpost ng Roman army. Kaya hindi pwedeng makapasok si John, si James at si Peter doon. And pangalawa po, yung Mount Tabor na yan, diyan po pumapanik kasi yung mga Sanhedrin. Yung mga Sanhedrin, kaya po sila pumapanik diyan para masilayan nila yung new moon. Bakit to? Kasi yung new moon, ito po yung basihan nila kung kailan nila i-declare ang kanilang Sabat. Kaya ang inaalaw lang doon is yung pong official ng Sanhedrin. At yung Sanhedrin po, kumbaga sa panahon natin, parang mga chief, parang mga justices ng Supreme Court. So kumbaga parang ang allowed lang pumunta doon ay mga taga Supreme Court. So hindi pwedeng puntahan siya ng ordinary citizen. Kaya naniniwala sila na yung transfiguration na yan, hindi pwedeng maganap doon. Dahil tandaan natin,
Si Jesus Christ during that time considered as siya po ay isang Hudyo and he is considered as ordinary citizen lang. No? Siya po ay considered as sadik pero ordinary citizen lang ang treatment kay Jesus Christ, anak ng karpintero. Kaya si Jesus Christ, si James, si Peter, tsaka si John, imposible daw po na makapanik doon sa Mount Tabor at doon mangyari ang transfiguration kasi nga it is a military post, no? Military camp ng mga Roman soldiers, ng Roman army. So, at ang pwede lang na makapunta doon yung mga military at saka yung pong member ng Sanhedrin na kaya pinapapasok ang member ng Sanhedrin doon para lang po silipin ang buwan para maidikta nila, maidetermine nila kung kailan yung Sabat. Yun po yun mga kapatid. So I hope I made myself clear kung bakit nagkaroon ng transfiguration, kung paano nakilala si Moses at si Elijah, at ano yung posibleng pinag-usapan nila doon, at bakit nagmungkahi si Peter, nagmungkahi si Peter na magtayo ng shelter para sa kanilang tatlo, no? At kung bakit to hindi naniniwala ang marami na doon sa Mount Tabor nangyari yung transfiguration. Unang-una, hindi ho binanggit din sa Bible yung Mount Tabor. No? Hindi ho sinabi sa Bible na sa Mount Tabor nangyari yun. Yun po ay kathang ginawa lang ng tao. Ika nga, hindi nasulat sa Biblia yun. Yun po. So naipaliwanag ko na rin kung bakit maraming naniniwala hindi talaga doon nangyari ang transfiguration. So I hope na liwanagan po tayo mga kapatid. At kung nalabuan man kayo, uulitin natin ulit sa Biyernes yan. Tingnan natin sa discussion natin, sa group discussion. So thank you very much. At pangunahan po tayo ni Teacher Pe sa